Genesis Kapitulo 40. At nangyari, na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At nag-init si Faraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng Saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan, ay kapwa na naginip ng kanikanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanikanyang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito, sila'y mapanglo. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Faraon, na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, bakit kayo'y mapanglo ngayon? At kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng panaginip, at walang sinumang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo, na inyong saysayan sa akin. At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, sa aking panaginip, narito, ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas, ay may 3 sanga, at yaoy pawang sumukling, na namulaklak, at ang mga buwig niyaon, ay nangagtagli ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Faraon ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Faraon, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Faraon ang iyong ulo, at isasauli ka sa iyong katungkulan, at ibibigay mo ang saro ni Faraon sa kanyang kamay, na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at isinasamo ko sa iyo, na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob, at banggitin mo ako kay Faraon, at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo, at dito naman ay wala akong ginawang anuman, upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay, na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din, at narito, 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaiba-ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat na sari-saring pagkain niluto para kay Faraon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot, at nagsabi, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 bakol, ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Faraon ang iyong ulo, at ibibitin ka sa isang punong kahoy, at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari ng 3 araw, na siyang kapanganakan kay Faraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng Saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng Saro sa kanyang pagkakatiwala ng Saro, at ibinigay niya ang Saro sa kamay ni Faraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay, ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon may hindi na nalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng Saro, kundi nalimutan siya.